Si Antonio Pabalan Antonio ay ipinanganak noong 1950 sa Caloocan City. Siya ay lumaki sa simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang pulis at ang kanyang ina naman ay nagbebenta ng pagkain sa isang local market. Kahit hindi marangya ang kanilang buhay ay masaya at kontento naman sila kung anong meron sila. Sa edad na 17, pinakasalan ni Antonio si Lourdes Bermejo na 5 taong mas matanda kaysa sa kanya. Sila ay nagkaroon ng 3 anak na mga lalaki na sina Nelson, Aldrin at Carl. Sa kabuuan ng kanyang buhay, ilang babae din ang pinakasalan ni Antonio na naging sanhi kaya lumaki at naging komplikado ang kanilang pamilya. Sa kabuuan ay nagkaroon siya ng 5 pamilya at nagkaroon ng 11 mga anak. Masasabing napakakomplikado ng buhay ni Antonio, pero para sa kanyang mga anak, siya ay mapagmahal at dedikadong ama at pantay-pantay ang ipinapakita niyang pagmamahal sa bawat anak niya. Nakapagtrabaho si Antonio bilang laborer sa Magnolia Ice Cream. Hindi lang siya simpleng manggagawa dahil sa kanyang malakas na sense of justice, siya ay tumulong sa pag-organisa ng Workers' Labor Union. Nung idineklara ang martial law, sumali din si Antonio para ipaglaban ang karapatan ng mga working class. Bilang aktivista kaya nakulong si Antonio ng 2 beses at binansagan bilang rebelyon. Pagkalabas niya ng kulungan, nakapag-isip si Antonio na may gusto pa siyang gawin na kakaiba. Handa na siyang mamuhay ng normal pero hindi lamang normal na buhay. Pangarap niya na maging matagumpay hindi lang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa buong pamilya niya. Si Antonio ay isang tao na may malaking ambisyon at malinaw na pananaw para sa hinaharap. Hindi makalimutan ng kanyang mga anak na madalas niya sinasabi na, "Hindi ko hahayaan ang aking mga anak at mga apo na kailanman ay maging mahirap." At pinanindigan yon ni Antonio. Inilunsad niya ang kanyang unang negosyo noong 1980s na Fortune International kung saan ay nagpapadala ng mga manggagawa sa Saudi Arabia at Japan. Biglang lumaki ang negosyo ni Antonio, lalo na noong taong 1990s at unang bahagi ng 2000. Pero hindi lamang tumigil si Antonio sa isang negosyo. Sumugal din siya sa ibang larangan gaya ng sa general construction, call centers, furniture businesses at hotel and resort management. Siya naging kilala din at iginagalang sa komunidad at katunay nagserbisyo bilang president ng BF Homes Parañaque ng 3 terms na may halos 60,000 homeowners. Tinitingala siya ng mga tao hindi lamang dahil sa siya ay mayaman kundi dahil na rin sa kung paano siya mamuno. Hindi rin siya bayolente pero makita mo pa lang siya ay talagang matatakot ka at irerespetohin mo talaga siya. Sa likod ng kanyang personalidad, si Antonio ay isang ama na laging tinuturo sa mga anak at mga apo ang tungkol sa buhay at tagumpay. Sa kabila ng pagpapakita ng pantay-pantay na pagmamahal sa kanyang mga anak, mas binigyan ng pansin ni Antonio ang panganay niya na anak na si Nelson Bermejo Antonio. Bilang panganay sa lahat ng magkakapatid, malinaw na si Nelson ang siyang inaasahan na susunod sa yapak ng kanyang ama. Binigyan ni Antonio si Nelson ng napakalaking obligasyon sa kanyang mga negosyo. Balak din ni Antonio na iwanan si Nelson ng mas malaking bahagi ng mana. Pero hindi tumupad si Nelson sa kagustuhan at expectation ng kanyang ama. Imbis na sumunod sa footsteps ng kanyang ama at gamitin ang oportunidad na yon para makamit ang maayos na buhay, mas pinili ni Nelson na huwag tapusin ang pag-aaral at nag-drop out pa sa college. Yun ang nagbigay ng malaking kabiguan kay Antonio. Lumaki ang tensyon sa pagitan ng mag-ama na madalas ay nahahantong sa mainit na argumento na minsan pa ay umaabot sa pisikalan. Dahil doon ay nagkimkim na rin ng matinding galit si Nelson sa ama na kalaunan ay ang siya naging dahilan sa nangyaring trahedya. Matapos ma-appoint bilang presidente ng mga kumpanya ni Antonio, nagsimulang mamuhay si Nelson ng marangyang pamumuhay at nagpakasasa sa mga mamahaling bagay. Siya at ang kanyang asawa na si Nessie ay na-addict din sa sugal at milyong-milyon piso ang kanilang natatalo sa kasino. Para masuportahan ang bisyo, nagsimula na rin si Nelson na lustayin ang pera mula sa kumpanya at paunting-unting inubos ang kanilang pondo para sa kanilang bisyo. Sobrang naapektuhan at nagalit si Antonio dahil sa ginawa ni Nelson. Katunayan ay nagkasakit pa siya dahil hindi niya matanggap ang ginawa ng pinagkakatiwalaan niyang anak. Pero hindi pa nagtatapos doon, nag-umpisa na din si Nelson at ang kanyang asawa na magnakaw ng mga mamahaling bagay at pera mula sa bahay ng kanilang pamilya.
Nung una ay wala pang nakakaalam kung sino ba talaga ang responsable sa pagkawala ng mga pera. Kaya nagkaroon na rin ng hidwaan ang mga magkakapatid dahil sa kanya-kanya silang nag-iisip na isa sa kanila ang tumatraidor sa sarili nilang pamilya at sa loob pa ng sarili nilang bahay. Nung naging malinaw na si Nelson at Nessie ang nasa likod ng mga pagnanakaw, ay halos hindi na malaman ng pamilya kung paano nila i-handle ang nasabing sitwasyon. Nagkaroon na rin ng mga pananakot mula sa iba nilang mga kapatid na i-expose nila si Nelson at Nessie. Dahil doon kaya sobrang nagalit si Nelson. Kahit ang kanyang mga kapatid ay naisip na may sakit sa pag-iisip si Nelson dahil na rin sa kanyang mga ikinikilos na hindi na normal. At hinala din nila na maaring may tumutulak kay Nelson na ibang tao para gawin ang masamang gawain sa kanilang pamilya. Dahil sa kanyang pagkalulong sa sugal, kleptomania at sobrang katamaran pagdating sa pagtatrabaho, ramdam na rin ni Nelson na malapit na siyang itatakwil ng kanyang ama. Dala ng takot, sama ng loob at anxiety na maaring mawala sa kanya ang kanyang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya, kaya naging desperado na rin si Nelson. May takot siya na maaring papalitan ni Antonio ang kanyang will at tuluyan na siyang tanggalin bilang isa sa mga tagapagmana. Kaya yun din ang nagtulak sa kanya para gawin ang nakakatakot na gawain. Noong September 9, 2013, may mga armadong lalaki ang sapilitang pumasok sa bahay ni Antonio at malinaw na may tumulong sa kanila na isang tao mula sa loob ng bahay. Ang mga lalaki ay kaagad na dumiretso sa labas ng kwarto ni Antonio. Inutusan nila ang security guard na kumatok habang may nakatutok na baril sa kanyang ulo. Sa mga oras na yon, si Antonio ay nasa loob ng kanyang kwarto at nakikita niya sa CCTV ang mga nangyayari sa labas. Pagkakita pa lang niya ng mga nakamaskarang lalaki, alam na niya na nandun sila para siya ipatayin. Si Antonio ay handa sa mga ganoong pangyayari kaya alam na niya kung anong gagawin kung sakali. Sa kanyang kwarto ay may nakatagong machine gun at shotgun. Papalapit pa lang ang mga lalaki ay hinanda ni Antonio ang kanyang mga baril at determinado siya na protektahan ang kanyang buhay. Kinasan niya ang machine gun pero hindi ito pumutok kaya nagdesisyon siya na gamitin na lang ang kanyang shotgun. Narinig pa siya na sumigaw na kung siya ay mamamatay, ipinapangako niya na may isang armadong lalaki siya na isasama sa kanya. Dahil sa narinig kaya medyo kinabahan ang mga armadong lalaki kaya bigla silang nagsialisan at sumakay sa kanilang getaway car. Kahit na nakaligtas si Antonio sa araw na yon, hindi pa natatrack ng mga pulis o nalaman kung sino nga ba ang tao sa likod ng nangyari. Matapos ang naunang pagtangkang pagpatay, napuno na ng tensyon sa loob ng bahay nila Antonio at takot. May mga taong gusto siyang patayin kaya natatakot siya na baka isunod ang kanyang pamilya. Noong nagtipon-tipon ng buong pamilya para i-review ang CCTV, nabigla silang lahat kung bakit ganun na lamang kadali at kabilis na makapasok ang mga armadong lalaki sa kanilang bahay. At kahit ang mga pwesto ng CCTV ay alam din ng mga armadong lalaki. Mas lalo pa silang kinutuba nung binanggit ng security guard na parang pamilyar sa kanya ang isa sa mga gunman. Dahil kapareho ito ng height at body build ni Nelson. Kahit na hindi sila ganoon kasigurado ang posibilidad na maaring si Nelson nga ang nasa likod ng pag-atake ay hindi rin maaalis sa kanilang mga isip. Napakabigat na paratang yon pero ang mga clues ay hindi maipagkakaila. Kahit na pinaghihinalaan na din ni Antonio na si Nelson nga ang nasa likod ng mga pagtatakang pagpatay, mas pinili pa rin ni Antonio na pagtakpan ng kanyang anak at sinabi sa ibang tao na ang gumawa nun ay ang karibal niya sa kanyang mga negosyo. Maaaring sa kabila ng lahat ng mga nangyari gusto pa rin ni Antonio na protektahan ang kanyang panganay na anak. Pero dahil ramdam na rin ni Nelson na naghihinala na ang kanyang ama at ang kanyang buong pamilya, kaya mas lalo pa itong natakot na tuloy na siyang tatanggalan ng mana. Nakakalungkot pero ang tangkang pagpatay kay Antonio ay hindi lang ang una at ang huling tangka para sa kanyang buhay. Dahil makalipas lamang ang 2 araw matapos nang nangyari, umaga ng September 11, nagpakita si Nelson sa bahay ng kanilang pamilya. Pagpasok pa lang ni Nelson ay napansin na ng kanilang security guard na parang may kakaibang nakatago sa likod ng t-shirt ni Nelson na parang baril. Nung araw na yon, balak ni Antonio na umalis papuntang Makati pero sa hindi malamang kadahilanan ay bumalik siya sa kanilang bahay. Ang desisyon na yon ay ang siyang nagpabalik-balik sa kaisipan ng kanyang mga pamilya dahil yon ang nagbigay ng dahilan kay Nelson para gawin ang huling nakamamatay niyang plano. Ayon sa mga nakawitness, labas-pasok daw si Nelson sa opisina ni Antonio hanggang sa tuluyan ng pumasok.
Dahil ramdam na ni Antonio na parang may masamang balak ang kanyang anak kaya agad siyang umalis sa kanyang opisina. Pero dahil may baril nga si Nelson kaya agad itong itinutok sa kanya. Halos 2 metro lang ang distansya nilang dalawa kaya kaagad niyang kinasa ang katilyo at binaril ang kanyang ama sa likod. Agad na natumba si Antonio pero hindi pa tapos si Nelson. Nilapitan pa niya ang ama at saka binaril sa ulo ng malapitan at sinigurado na wala na itong ligtas. Simula nung namatay si Antonio ay naging mahirap na ang pagkamit ng hustisya. Dahil nakulong nga si Nelson pero pinalaya din at tuluyan ng nakatakas, na naging dahilan kung bakit mas naantala ang kaso ng ilang taon. Matapos ang brutal na pagpatay, sumuko si Nelson sa Parañaque City PNP Substation 8. Pero ang issue sa jurisdictional ay ang siyang nagpakomplikado sa mga bagay-bagay. Dahil ang bahay ni Antonio ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang syudad, at dahil sa territorial dispute, pinakawalan si Nelson ng Las Piñas City PNP. Sobrang nagulat at nabigo ang pamilya dahil naniniwala sila na ang korupsyon sa pagitan ng mga pulis ay may malaking papel sa pagpalaya kay Nelson. Nawala ng maraming taon si Nelson at siya ay tumungo sa Dubai para matakasan ang batas. Kaya naiwan na desperado ang pamilya nila. At sa wakas, taong 2018, may isang Pinoy na nakakilala kay Nelson sa Abu Dhabi at kinontak ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Sa pagtutulungan ng FBI, Interpol at PNP ay naaresto si Nelson sa Dubai noong 2018 at dinala siya pabalik sa Maynila. Sa panahon ng investigasyon na pribadong nangyayari, inamin ni Nelson na siya ay gumastos ng halos 200,000 pesos para punduhan ang nangyari noong September 9, 2013. Kahit na alam na ng buong pamilya na siya ang nasa likod na nangyari, hindi pa rin maiiwasan na masaktan sila ng sobra. At noong March 20, 2024, ang Parañaque City Regional Trial Court ay napatunayang guilty si Nelson sa kasong parricide at hinatulan siya sa pagpatay sa kanyang ama na si Antonio. Pagkatapos ng mahigit 1 dekada, si Nelson ay sinentensyahan ng reclusion perpetua o life imprisonment. Pero kahit na nahatulan na, hindi pa rin makitaan ang pagsisisi si Nelson sa pagpatay sa kanyang ama. Katunayan, kung may mga nagtatanong kung may kasabwat ba si Nelson, ang hinala ng marami ay ang kanyang unang asawa na ina mismo ni Nelson na si Lourdes. Dahil sa burol ni Antonio, iginiit ni Lourdes na siya ang legal wife sa kabila ng ilang taon na silang magkahiwalay at marami na ang mga sumunod na asawa ni Antonio. Kaya marami ay naghihinala na interesado siya sa naiwang kayamanan ni Antonio. Marami ang naniniwala na ang biglang paglutang ni Lourdes sa burol ni Antonio ay nagpapakita na gusto niyang makakuha ng malaking parte sa naiwang yaman ni Antonio. Pero ang mga naiwang mga anak ni Antonio ay nagdesisyon na hindi nila kailanman pag-aawayan ang naiwan ng kanilang ama. Mas pinili nila na huwag nang makipag-away ng legal at umatras na lamang mula sa paghahabol sa yaman ng kanilang ama. Para sa kanila, mas importante pa rin na mamuhay ng tahimik at magkaisa. Wala silang pagnanasa na makipag-away dahil lamang sa pera. Kada anniversary ng pagkamatay ni Antonio, lahat sila ay nagtitipon-tipon sa mausoleum ng kanilang ama sa Everest Hills Memorial Park sa Muntinlupa City. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!